Bago ang lahat, May 12 ang NBA Lottery, 7 AM, bago yung semis game ng Knicks at Celtics. Ang tatlong teams na may mataas na chance na makakuha ng number 1 overall ay Jazz, Wizards at Hornets. Ang nasa wildcard naman ay Rockets dahil may chance silang makuha ang at least top 10. Mapupunta kasi sa kanila yung pick ng Suns. May chance pa na mas mataas yung rank na makuha ng Houston dahil sa 4.5 chances nila. Pagdating ng lottery, habang naglalaro pa yung iba mga team sa playoffs, gagalaw na rin yung iba mga teams papasok naman ng off-season. So ito yung mga player at mga teams na posibleng gumalaw na or mag-isip na ng tatargetin nila pagdating ng free agency. Lalo na yung Milwaukee Bucks na yung pick ng Rockets kasi na galing sa Suns ang magiging vital sa kanila pagdating ng off-season dahil kay Giannis. Ginawang toto yung Rockets nung playoffs. Nilagay ang Rockets bilang landing team para kay Giannis kapag nag-request siya ng trade. Lalong mawawalan ng superstar yung East. Si Amen Thompson at Alperen Sengun ang balak i-retain ng Houston kung sakaling magkaroon ng trade. Si Jalen Green inilagay na sa rumors ngayon dahil sa disappointing playoff debut niya. Ang sinabi naman kasi ni Green dadalhin niya sa playoffs ang Rockets, hindi naman niya sinabing mananalo siya. Masyadong abuso na yon. Tinarget na rin ni Nick Wright itong si Jalen Green na ang highest level or ceiling niya Zach LaVine. Sa postseason, nag-a-average si Green ng 13 points, 4 rebounds, 3 assists, 37 and 29%. Malayo sa kanyang regular season average na 21 points, 4 rebounds, 3 assists, 42 and 35%. Magte-take effect na rin ang kontrata ni Jalen Green na 3 taon na $105 million at nasa $33 to $36 million yun kada taon. Siya kasi yung initial package para kay Giannis papuntang Rockets plus yung first round pick ng Houston na galing sa Suns. Mas batang team yung Rockets na makakasama ni Giannis kumpara sa ibang teams na pwede niyang puntahan, lalo na't may buffer pa yung Houston pagdating sa kontrata. Sa Lakers naman, si Austin Reeves merong disappointing playoff season. Hanggang 16 points per game lang kasi siya kapag playoffs. Imposibleng nagkataon yun dahil 3 beses. Kung isa or dalawa, pwedeng sabihin nagkataon lang. Based kasi sa report, pwedeng mapuwersa ang Lakers na i-trade si Austin Reeves pagdating ng off-season dahil sa kontrata niya. Pwede kasing ofera ng Lakers ng $89 million sa loob ng 4 na taon si Reeves. Mababaliwala yung 2027 player option niya. Nasa $89 million lang kasi ang pwedeng i-offer ng Lakers dito kay Reeves base on sa collective bargain agreement. Pero pwede pang tumaas yan, depende na lang kung magkano ang magiging salary cap para sa 2026 season. Malaking kontrata na rin yon para sa isang role player na pwedeng makuha ni Reeves. Kapag hindi kasi napapirma ng Lakers si Reeves this offseason, sa 2026 pwede siyang sumubok sa ibang team or sa free agency market, lalo na kung mamimaintain niya yung kanyang average. Lalaki ang kontratang pwedeng makuha ni Austin Reeves na pwedeng umabot ng $42 million per year. Based kasi sa guideline ng collective bargain agreement, ang max contract level na pwedeng abutin ni Reeves kung hindi siya pipirma ngayon at mag-iintay siya until next year ay $180 to $200 million. Once in a lifetime na kontrata yung posible makuha ni Austin Reeves at mahirap palagpasin yun. Ito ay kapag naging free agent si Austin Reeves at tiniklay niya yung player option. Dahil si Reeves papasok na kasi sa 3 beses na pipirma ng kontrata. Si Anthony Davis dati untouchable pero naging kapalit ni Luka sa trade. Si Reeves naman nasa ganong kategory. Na dahil tumataas ang kontrata niya, mahihirapan siyang i-retain ng LA. Lalo na si LeBron, mukhang iintayin pa si Bryce. Buong pamilya yata ang idadrop sa Lakers. Hindi afford ng Lakers na bayaran din si Reeves kahit $30 to $40 million per year sa susunod na 4 na taon dahil si Luka pipirma din ng contract extension. Ang estimated na pwede makuha ni Luka ay nasa 3 to 4 years na $228 million. Kailangan nilang ma-retain si Luka at dapat merong ample budget para makakuha ng ibang player na ipapartner sa kanya. Yung kontrata kasi ni LeBron ang nagpapahirap din sa LA dahil hindi siya nagpapababa.
Dahil ang Lakers ayaw magbayad ng tax. Dahil din sa kontrata ng mga player sa LA, doon naaabangan ng mga teams si Austin Reeves. Lalo na't bargain contract pa siya ngayon. At kung gaano din kalakas na risk taker itong si Austin Reeves dahil kapag hindi niya tinanggap yung kontrata sa offseason, magiging malaking risk yun sa kanya kahit meron pa siyang player option. Ang Miami Heat naman nakatuon ang atensyon nila kay Kevin Durant dahil sa naging komento ni Pat Riley na yung old player sa tingin niya kaya pang maglaro at magpupurso siya ng isa. Dalawang teams kasi ang nakaantabay kay KD, ang Minnesota na parang hindi naman nila kailangan ngayon si Kevin Durant at ang Miami Heat. Matagal na naghahanap ng isang superstar ang Miami at laging tumatagaw sa kanila pero parang nakalusot naman sila kay Damian Lillard. Mahirap din i-trade si Kevin Durant nang hindi magagalaw ng matindi yung lineup ng Miami dahil nasa $54 million pa ang kontrata niya. Kung titingnan din ng lineup ng Miami, ang pwede nilang magamit kay KD ay itong si Wiggins at si Terry Rozier. Mukhang hindi rin naman nagbibigay ng interest ngayon si Kevin Durant na pumunta ng Miami Heat. Yung Rockets kasi ang dinidikit dito kay KD na magkaka-interest siyang pumunta doon. Pero dahil nga kay Giannis na iniintay na lang kung magpapatrade ba siya or hindi, yun ang aabangan ngayon ng Houston. Hindi naman si Kevin Durant ang problema sa Suns. Siya pa rin ang makukonsider na best player ng team. Ang problema talaga nila, hindi nila maalis si Bradley Beal. Tinalo pa yung linta at tuko sa kapit. Ngayon, kinukonsider ng team na i-buy out yung kontrata ni Bradley Beal, matanggal lang siya. Lagyan kaya nila ng asin, baka maalis. Sa ngayon, bago rin yung GM ng Suns. Ang player naman na eligible na makapirma pa ng max contract sa offseason si Trae Young. Sa 4 na taon kasi, meron siyang $228 million. Pwedeng lumaki yun kapag masasama siya sa All-NBA team selection. $345 million sa loob ng 5 taon. Sa technicality, 3 or 4 na taon lang din ang pwedeng makuha ni Trae Young dahil sa player option niya. Naka-supermax level na si Trae Young ngayon. Base pa kay Chris Haynes, walang balak na umalis si Trae Young sa Atlanta at gusto pa rin niya maging cornerstone ng team. Minomonitor na rin naman ng ibang team kung iti-trade ba ng Atlanta Hawks si Trae Young. Na kahit matrade siya, makukuha pa rin niya yung eligibility sa 228 sa loob ng 4 na taon. Hindi nga lang yung 5 years na $345 million. 4 na teams kasi ang nagbo-monitor kay Trae Young ngayon. Orlando, Brooklyn, Suns at San Antonio. Sa 4 na teams na yan, 2 yung makakapagbigay ng max contract dito kay Trae Young, Brooklyn at Spurs. Sa ngayon, hindi naman kailangan ng San Antonio si Trae Young dahil meron na silang De'Aaron Fox. Doon naman papatak yung Brooklyn. Dahil gusto nila makabuo ng contender na team na kasama si Giannis at isang high scoring guard tulad ni Trae Young. Kaya pwedeng gumalaw yung mga teams after ng lottery dahil may report na ayaw ni Cooper Plug na mapunta sa team gaya ng Jazz, Wizards or kaya Hornets. May report kasi doon na kapag sila yung nakakuha ng first overall, mag-i-stay pa siya ng 1 taon sa college dahil ayaw niyang maglaro sa mga teams na yan.